Napapansin mo ba na ang presyo ng bilihin ay pataas ng pataas, pero ang sweldo naman natin ay hindi tumataas? Ay anong gagawin natin para makapag-celebrate pa rin tayo ng masaya kahit hindi tumataas ang sweldo? Hi there, this is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. Ito nang tanong, bakit kaya tumataas ang presyo ng mga bilihin tuwing holiday? Kasi nga, law of supply and demand. Pag ang supply ay kaunti, ang demand ay mataas, tumataas talaga ang presyo. Marami kasing bumibili. Lalo na, syempre naman, regalo, pagkain, mga holiday decors. At syempre naman, sa panahon ng Pasko, tumataas din ang production cost. Diba? Raw materials, transportation fee. Lalo na kung ang hirap na mag-book ngayon ng mga tinatawag na yung mga ride-hailing app, di ba? Ang taas ng presyo. At meron tayong tinatawag na inflation po. Di ba kapag mas malaki ang consumer spending, naapektuhan din ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito po yung tinatawag na cycle tuwing holidays. Pero kaya nga, ang tanong, Chinky, ganito. Paano ba natin maiiwasan na hindi masisira ang budget natin? Number 1, gumawa ka ng budget. Yung maglaan ka lang ng eksaktong halaga sa bawat aspeto ng holiday saving mo. Like for example, sa pagkain, magkano i-dedicate ko? O 3,000 pagkain. Regalo, magkano? 5,000. Okay, decor, 1,000. So in other words, naka-budget po siya. Pangalawa, syempre, plan ahead. Bumili ka ng mga mas maaga. Alam mo, mas maganda na bumili ng mga Christmas decor pag off-season. Bakit? Eh, syempre, mas mura. Diba? And then number 3, avoid impulse buying. Para tatanong mo sarili mo, huwag ka matukso. Huwag ka magpabudol. Kung hindi kailangan, huwag bilhin. Kaya nga, para makapag-adjust tayo lalo sa taas ng bilihin ngayon, alam mo, itong tip ko po sa inyo, buy local. Huwag na tayo bumili ng imported, di ba? Pumunta na tayo sa mga local na palengke, local na vendors. Huwag ka na bumili ng international or tinatawag nating imported. That's number 1. Number 2, kung medyo mataas po, di ba, yung mga ham, di ba? Baka pwede naman tayo lumipat na muna sa roasted chicken, di ba? Or pwedeng homemade recipe. At if not naman, ito yung pinaka-best. Pero kung ikaw ay gusto nyong magsama-sama, pero medyo kapos sa budget, di ba? Alam mo, pinaka-best, potluck. Ang ibig sabihin po ng potluck, mga kapatid, lahat po ng tao ay may toka na dadalhin na pagkain. So instead na ikaw lahat ang maghain, ikaw lahat ang gagastos, di ba? Mas maganda magsama-sama. At least, di ba, yung specialty ng bawat isa. Alam niyo, ang pagtaas ng presyo ng tuwing Pasko ay hindi natin maiwasan. Pero tatandaan, pwede po nating i-manage ang ating gastos sa tamang diskarte at maagang pagpaplano. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.